Hindi ko alam kung saan nanggagaling si Robbie. Kasi nung naging publicist ako ni Francis, that was during the time ng Loveliness. Wala pang Itbulaga, di ba? Loveliness, tapos yun na yung paakyat na siya para maging kilalanin as the King of Rap and the Master Rapper and the Man from Manila. Mga late 80s na yun actually. So, hindi ko alam kung anong ba ang sinasabi ni Robbie na hindi sila kasal. Kung sa simbahan ba or sa whatever. Basta ang alam ko, nagpunta kami ng Hong Kong, si Francis ang personal na nag-asikaso noon, kinasal sila sa Hong Kong in one of the courthouses in Hong Kong. Kaya may picture kami niyan. Eh si Francis that time, nakakasama ko sila kasi dahil madalas ako sa bahay nila. Nandun pa sila nakatira una dun sa may Project 4 and then nagkaroon sila ng bahay din dun sa may Katipunan. Babad kami doon. So every day, halos every day magkakasama kami because inaasikaso nga namin yung pagiging ano na niya. Kasi sumikat na siya as the King of Rap, di ba? Naging ano na siya, rap. Siya na yung master rapper because of mga kababayan ko. So marami kami mga shows all over the country, kung saan-saan. So kami ni P, nag-help ako with Pia and her staff sa pag-aasikaso sa mga shows ni Francis during that time. Pero Miss So P, yung Hong Kong, ayan, namasyal pa kami nila Francis. Sa Hong Kong, may kasal na nangyari sa Hong Kong. So hindi ko alam kung baka Robbie was referring to hindi sila kasal sa simbahan or hindi sila kasal dito sa Pilipinas. Pero sa Hong Kong, nagpakasal sila. pero Miss P, yung kasal ba sa Yun. Hong Kong, valid din sa Pilipinas, sa palagay mo? Valid Yun ba sa ang hindi ko Pilipinas? na inalam that time. Kasi parang regalo niya rin yung kay Pia that time. Eh, ang mga bagets, malilit pa yung mga bagets, no? Nang nandun pala si Nicolo, si Una, si Maxine, si Sab, and si yung bunso na lalaki, yung panganay nilang lalaki, Patrick. Si Elmo ba yun? Yun. Oo. So wala pang Itbulaga niyan. Puro ano pa lang, height ng ano ni Francis yan sa ano sa mga kababayan ko during that time.